Konnichiwa, meus amores! Hala, tara, gumawa tayo ng super duper easy recipe na pandikoko. Pagsamasamahin lang ang mga ingredients. Ilalagay ko na lang sa comment section ang ingredients, don't worry. So since meron akong bread maker, antayin ko na lang siyang matapos. Mga 30 minutes to. Pero kapag mano-mano tayo, kailangan natin masahin to for about 15 minutes. So since habang inaantay kong maging okay na ang tinapay, gawa muna tayo ng pandikoko filling. Itong recipe na to, nakita ko to sa Brazil. Magkamukha talaga yung tinapay na to sa atin. Feeling ko nga mas masarap pa kasi creamy siya. Hindi na rin to kailangan lutuin. Unlike sa Pinas, diba? Parang niluluto ata yung pandikoko filling. Pero ito, pag samasamahin lang natin. So, super duper easy talaga to. Hindi pagpapawisan ng mga kilikili nyo dito sa paggawa. Dahil talaga sa asawa ko, bakit ako naging expert gumawa ng tinapay. Namimiss niya kasi yung mga tinapay ng Brazil. Ang tamad-tamad nitong lumabas. Kaya ang ginagawa niya, pinapagawa niya na lang sa akin. So, ako naman tong si-search sa YouTube, syempre. Hanggang sa mabihasa na ako sa paggawa ng tinapay tsaka sa cakes. Actually, kasama to sa menu ko. And gustong-gusto to ng mga Hapon tsaka ng mga Brazil. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan masahin nyo ng mano-mano kapag wala kayong bread maker. Kailangan makagawa kayo ng window pane. Kapag nagawa nyo na yung window pane, yung tipong hindi siya nababaklas agad or napupunit agad, then okay na yung tinapay mo. Kailangan kasi maging elastic yung dough. So, itong recipe na to, kayang-kayang gumawa ng 20 pieces na pandikoko. Tsaka pag feeling nyo, medyo mamasa-masa pa rin yung pandikoko feeling, magdagdag lang tayo ng coconut. Yung desiccated coconut. And kapag nahulma natin to lahat, pahiran lang natin ng egg wash. Antayin lang natin siyang umalsa. That's about 30 to 1 hour. Kung gusto nyo lagyan ng sesame seed dyan sa ibabaw, why not? Pagka umalsa na siya, kailangan preheated oven muna bago natin i-bake to. 170 degrees Celsius and that's about 15 to 16 minutes. Kapag medyo gusto nyo brown-brown pa siya or toasted, then mag-add kayo ng another 1 minute. At ayan na ang ating super duper easy pan de coco recipe. That's it, pansit. See you next time. Ciao!